Gusto mo mag-motovlog? Tapos ganito kalinaw na audio. Pero di mo alam kung saan magsisimula. So, ito ang aking motovlogging setup. Let's go! Ang gamit kong action cam ay DJI Osmo Action 4. Yung settings ko is halos lahat naka-auto lang kasi 'di ba pag nagmo-motovlog tayo, paiba-iba yung lighting condition. Halimbawa, magi-start ka ng ride ng madilim pa, tas mag-uumaga. So, auto na siya nag-a-adjust para sa iyo. Yung white balance natin naka-auto lang, yung exposure natin naka-auto lang, yung color natin naka-normal lang ako na 10-bit, hindi ako gumagamit ng D-Log kasi maganda naman siya kahit normal lang. Naka-ultra-wide lang to, 4K 30 FPS. And for the audio, ang gamit ko ay DJI Mic Mini. Ito lang siya, napakaliit, 'di ba? So kung naka DJI Action Cam ka, madali lang to i-connect kasi Bluetooth lang yung gamit niya. And ang kagandahan sa mic na to is may iba't iba siyang level ng noise reduction. So currently nasa low tayo, 'di ba? Hindi masyado dinig yung sasakyan. Kahit low lang yung noise reduction level natin. Subukan naman natin sa pag naka-off and pag naka-high. Ito siya pag naka-off. And kapag nagsasalita ako, kung nadidinig nyo yung mga sasakyan, yan, dahil naka-off yung noise reduction natin. Ganito naman kapag naka-high ang noise reduction level natin. Ayan, so may mga dumadaang mga sasakyan. Sana nalilesen niya yung noise na nagagawa ng mga tambutso. Ayan. Pero dito sa DJI Osmo Action 4, isang mic lang ang kaya niyang i-connect. So ang ginagawa ko sa akin, gumagamit lang ako nitong receiver. Yung receiver kaya niyang kumunik hanggang dalawang mic. Tapos ang pinaka-receiver ang i-connect ko sa Action 4 ko. So testing natin. Ganito kapag Bluetooth lang. So ganito naman ang audio quality kapag gamit ko yung receiver niya. Uy, Eto, kasama ko si Kat. hello guys. Diba niya, didinig niya siya. Pero kung bibili kayo ng Action Cam, ang may advice kong bilhin nyo, yung bagong version na, yung Action 6 or yung Action 5 Pro. Kasi yun, makakonect ka ng dalawang mic via Bluetooth lang. Hindi mo na kailangan gumamit ng receiver. Kasi pagka naka-receiver ka, okay lang naman. Kaso, expose yung mga port niya, hindi waterproof yung camera mo kapag naabutan kayo ng ulan, di ba? Unlike kapag Bluetooth lang, sasara nyo lang yung helmet nyo, di ba? Tuloy pa din ng ride. Pati yung action cam nyo, waterproof pa din. So guys, ito yung chin guard ng ating helmet. Ngayon, yung mic natin, kinakabit ko lang siyang ganyan. Matibay naman siya. Nilagyan ko lang ng coin dito, piso. So, ganyan lang siya sa loob ng helmet, di ba? So guys, ganito naman kapag gamit natin yung receiver natin, dalawang mic habang umaandar tayo. Mic test, mic test. Mic test, mic test. Ayan, so dinig nyo si Kat, di ba? And if ever naman, kung yung vlog nyo may kasama na hindi nagmamotor or nasa labas kayo, kumakain, nag-aayos ka ng gear, nag-aayos ka ng pang-camping mo, ganyan. Yung mic mo, pwede mo lang ilagay dito sa may damit, di ba? Dinig na dinig pa din. Ayan, mamagnetin mo lang siya. Yan, ganyan lang. Di ba? Napakadali niya. Tapos, wireless pa. So, para naman dito sa helmet mount, ayan, gumagamit lang ako nitong GRX Motonetics. Universal na helmet mount to, camera mount. Chin mount lang siya. And ang gamit niyang tape is yung 3M tape. So far, hindi pa naman siya nabigay. Ayun, no? Tibay niya, no? Ayun, diba? Kayang-kaya niya. Sobrang tibay, oh. May attachment pala ako nilagay. Ito, Telesin to na quick release mount. So, pwede mo siyang mabilisan matanggal kapag lilipat-lipat or pagkukuhain mo yung cam, di ba? Na hindi mo na kailangan tanggalin yung pinaka-mount niya sa camera. Kaya ako bumili na to, para madali ko din siya mailipat sa may handlebar ko. Lalo kung isa lang yung cam nyo, kagaya ko. Halimbawa, may POV na nagdadrive ako, may POV din na nakaharap sa akin yung cam. Kaso, medyo mahirap lang ilipat yung cam kapag umaandar. So, ang ginagawa ko, umihinto ako para mas safe din. Tapos guys, may isa pa pala akong tip. Sa mga content creator na gusto yung mga cinematic lang, yung ASMR, or yung parang gusto nila madinig yung motor nila, lalo kung naka big bike sila. Etong mic na to, dahil nga magnetic lang to, pwede mo to ilagay sa may bandang tambutso. Kahit naman hindi sobrang malapit sa tambutso. Halimbawa ito, yan, di ba, bakal yan. Mas madidinig yung tambutso
Kasi ganun lang yung mga nakikita ko sa sa mga content sa Facebook. Napaka-versatile na to. Kahit saan mo pwede ilagay basta may magnet or may bakal. And ayun. Ayun na ang ating motovlog setup. Napaka-simple lang, 'di ba? Napakadali lang kasi wireless lang siya. And lahat ng mga products na nakikita nyo, lalagay ko na nandiyan sa description sa baba para ma-check nyo din. Yun, so kung gusto nyo mag-start ng motovlog, ang tip ko lang, bilhin nyo yung latest na action cam. Yung Action 6 ata yun and yung Action 5 Pro. Kasi yun, dalawang mic yung pwede nyong makonect, di ba? Mas madali. And nga pala guys, hindi to sponsored. Share ko lang ang experience ko kasi di ba Action 4 yung gamit ko. Hindi ako makakonect ng dalawang mic via Bluetooth. Ginagamit ko pa yung receiver. Kasi di ba madami nagtatanong, anong action cam daw yung gamit ko, anong mic. At least, ayun, nasagot na. Kaya yun, kung bibili kayo yung latest yung bilhin nyo pa, hindi kayo mahirapan kagaya ko na isang mic lang yung nakakonect. So guys, dito na natin tatapusin ang mini vlog natin. Moto vlogging setup, di ba? Kasi para masagot din yung mga katanungan ng mga iba nating mga subscriber. Mga gusto din mag-moto vlog. So, as always, kita-kits sa next vlog. Let's go!